Alright, mga kababayan, mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pagpasensyahan nyo na po ang ating kalagayan ngayon. Nasa labas po tayo dahil tayo po ay naghihintay ng kotse. Nasa pagawaan na naman po yung kotse natin. Oo, ha? Alam nyo na, matanda na yung ating sasakyan. Ha? Almost magna 9 years na po ito. Tama ba? Oo, so marami na pong sakit-sakit. Opo. Kaya kinakailangan pong ayusin. Okay, wala po tayong sponsor ha. Sa pagpapagawa ng kotse. Sa ating pong sariling bulsa ito. Oo, baka may mag-iisip, ano yan, sponsor ni ganito, sponsor ni gatino. Wala po, ha? Yung mga naysayer dyan, no? Yung mga mukhang pera, yung mga sobrang nega, okay? So, ano po ang ating pag-uusapan, mga kababayan? No? Si Vince Dizon po, muling sinupalpal si Congressman Leandro Boy Ngak-Ngak Libiste. Kasi itong si Libiste, panay ang akusa. Si Libiste, panay ang deflection sa issue na kung saan pinagtatakpan niya yung kabalbalan ng kanyang renewable energy failure. So hindi na pag-uusapan, mga kababayan, kung paano siya pumalpak sa kanyang kumpanya na renewable energy na kung saan ilang kontrata ang dinisolve ng Department of Energy. Ito ang pinagtutuunan ni Libiste, anti-corruption daw siya. Nek-nek mo, no? Isama mo ang nanay mo sa investigasyon na sinasabi mong 1 billion lang naman ang insertion ng nanay ko. Nilalang lang mo lang yung 1 billion. Kami nga wala ngang milyon eh. Palibasa ikaw bilyonaryo. Oo, bilyonaryong nepo baby. Paimbestigahan mo yung nanay mo bago ka magmalinis, na gusto mong linisin ang bakuran ng iba pero yung bakuran ninyo ayaw mo linisin, 1 billion lang daw naman. Nang syopang, mga kababayan, ganun lang pala. Okay, at ganun din po si Representative Micaela Suwansing. Talagang ang daming airtime ni Madam. Si Representative Suwansing po ang siyang chairwoman diyan po sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. Siya po ang kasama doon sa BICAM. Ang katuwang niya po dyan ay si Senator Sherwin Gatchalian. Sila po ang mga leader, no? Kasi po ito na naman tayo, may mga insinuations, no, na tulad ng mga kapwa nilang mambabatas na dapat tinanggal na itong isang probisyon sa budget na ito. Kasi ito yung pinagmumulan ng isang bagay ng korupsyon ng mga ilang mambabatas. Pero ano ba tawag dito? Pinasubalian po ni Representative Suwansing na walang magaganap na korupsyon sa probisyon na ito. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin si Secretary Vince Dizon. Si Secretary Vince Dizon ang target ngayon, no, nasa dartboard, nasa alam niyo yung yung nasa middle ng dartboard, yung kulay pula, yun ang nandoon yung picture ni Vince Dizon sa dartboard ni Libiste. Kasi sinasabi ni Libiste, dapat Vince Dizon, i-authenticate mo tong hawak kong Libiste files. Hindi ko na po tatawagin Cabral files yan kasi hindi naman pinatotohanan ni late Yusek Cabral na kanya yun. Si Libiste nang may hawak di Libiste files, mga kababayan, yung di umanong hinablot niya kay Cabral, di kay Libiste files na yon. Walang authentication. Ngayon, ipinapasa past the back ni Libiste kay Secretary Dizon na i-authenticate mo ito. Ba't ko i-authenticate yan? Sabi ni Dizon, hindi ko nga alam yan, hindi ko nga nakita yan. Ano gusto mo? Tulungan kita sa kalokohan mo? Kung sino-sino nang tinuturo ni Libiste para mag-authenticate daw ng files na hawak niya. Wala. Bakit ka tutulungan yan? Wala ngang veracity, di ba? Kasalanan mo yan. Sarili mong buntot, dapat hawak mo. Dapat lagi mong hawak ang bayag mo. Panindigan mo yan. Sabi nga ni Claire Castro, inumpisahan mo, tapusin mo.
Ha? Magpakalalaki ka, wag kang puro ngak-ngak. Oh. Ngayon may ngak-ngak na naman siya laban kay Vince Dizon. Na during the time of Vince Dizon nung panahon ni Duterte bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority, alam nyo yung mga naiwang base ng mga Amerikano tulad ng sa Angeles City, tulad ng sa Subic, dyan sa Olongapo, at meron din po dyan sa Sangli Point sa Cavite. Ha? At sa iba pa, lalo na din dyan sa Baguio, yung Camp Janhay, marami. No? Kino-convert po yan. Ngayon, sinasabi doon during the tenure of Vince Dizon na BCDA chairman, siya daw po ay may flood control insertion. Ha? During the time of Digong. Ang sabi ni Vince Dizon, naku, napakasinungaling mo naman. Napakasinungaling nitong batang ito. Ang sobrang sinungaling ni Ngak-Ngak. Pinabubulaanan po ni Secretary Dizon na wala siyang, during his chairmanship sa BCDA, na wala siyang flood control insertion sa mga GAA o budget. Ha? Meron. Sabi ni Bisti, meron. May hawak akong files. Yung ninenok ko kay Cabral, dun sa files na hawak-hawak niya, even Manny Pacquiao, may insertion. Si former Mayor Edward Hagedorn, sumalangit na wakaluluwa, meron daw. Pati yung isang congresswoman na taga Laguna na yumao na rin, rest in peace, meron daw. 2022 pa yumao yung isang congresswoman. Mali-mali. Oh, yan ang napapala mo. Na? Diba? Hindi mo pinilter yan kasi walang mag-authenticate. Nilabas mo lang, hindi authenticated. Oh, ano ka? O ngayon, nagtuturo ka na, nag-aakusa ka na sinasabi mo na merong flood control insertion si Vince Dizon during his chairmanship dyan sa BCDA. Panahon ni Digong yon. Oh, so dapat panagutin din si Digong. Bakit lang 2022 o 2023 to 2020 pa bang in-scrutinize ninyo? Ha? Ikaw din, Lacson, na isang ngaw-ngaw, original ngaw-ngaw. Ha? Bakit 2023 lang ang ini-scrutinize nyo? Ba't hindi nyo may scrutinize yung 2016? Ha? To 2022? Bakit yung 51 billion na yan? Hindi yan matanong-tanong. O, diba? O ngayon, sabi ni Vince Dizon, hindi po totoo yan. Ha? Ngayon, Libiste, since ikaw nang nag-akusa, the burden of proof lies with the accuser. Hindi, ang ginagawa mo, tulad lang ni Digong, nagtatanim ka ng intriga. Yan ang sabi ni Digong I am planted intrigue. O pag-uusapan na yan. So ngayon, ang masama dito si Vince Dizon. Kasi iisipin, magnanakaw din si Vince Dizon. Pero wala pong pinapakitang matibay na ebidensya. Si Libiste, puro ngaw-ngaw. Oo. Ha? Puro kangak-ngak. Dapat ka nang maturuan ng leksyon. Kaya sabi ni Ridon, mga kababayan, maaaring mapunta sa Ethics Committee itong si Ngak-Ngak Libiste. Baka ito, masanction din ito ng suspension tulad nung barkada niyang si Meow Meow na suspended for 60 days. Kasi puro paninira na lang yan. Wala siyang matibay na ebidensyang mailabas sa mga taong ito kasi hindi nga po ma-authenticate ang kanyang Libiste files. Di po ba, mga kababayan, nakakahiya? Oh, okay? Oh, Vince Dizon, pwede mo naman sigurong ireklamo si Libiste, no? Akusa ng akusa pero walang sapat na ebidensya. Paninirang puri na po yan. Oo, kumbaga nagpi-fishing ka na lang Go fishing na lang po si Libiste. Oo, kasi sinuong mo yan, labasan mo yan. Oo. Napunta naman tayo dito kay Representative Micaela Swansing, na chairwoman po ng Committee on Appropriations sa HOR. Kasi yung mga kapwa niya mambabatas na may duda po dito sa isang probisyon sa 2026 budget, itong GAB, na kanilang inaprubahan na 6.793 trillion pesos na sinasabi ng ibang kapwa nilang mambabatas, ito daw pong unprogrammed appropriation. Unprogrammed appropriations. Yan po yung isang provision na may bilyong pera dyan pero walang specific na mga proyekto ang nakalagay dyan. Unprogrammed nga Unprogrammed. Kumbaga, pwede kang kumuha ng pondo dyan kung merong programa ang isang departamento na kulang sila sa budget. Ngayon, ipapaalam sa presidente, ipapaalam sa DBM, ipapaalam sa Kongreso kasi only the Congress
has the power to allow transfer of money from department to another department. Ganun po yun. Hindi po pwede ang Pangulo dyan. Dapat may concur yan ng Kongreso. Remember, the Congress has the power of the purse. Kung sila ang may power of the purse, sila ang may karapatan maglipat ng mga pondo with the approval of the Congress. Now, sabi kasi nila, lalo na tong mga minority na to, si De Lima, dapat tinanggal na yan. Dapat tinanggal na yung unprogram appropriation. Kasi isa yan sa mga pinagmumulan ng nakaw. Noong 2025 po, meron po diyang isang nakalagay na parang proyekto, yung SAGIP, no? Special parang programa po ng gobyerno sa infra at mga iba pang proyekto. Ngayon, ang sabi ni Swansing, wala na po yan. Wala na pong ganun. Tinanggal nila. Pero meron pa ring unprogram appropriations. Ang sabi naman ni Senator Pampilo Lacson, hindi namin tinanggal lang ang program kasi naglagay naman kami ng safeguards dyan. May strict implementation. Ngayon po, ang pagdepensa po ni Representative Swansing, sabi niya, the only thing na nakalagay dyan sa unprogram appropriation ay yun lang pong foreign funded projects. Ito po yung mga proyekto na popondohan ng mga banyaga. Yung parang ang dating ay mga, halimbawa, may Japan, yung tulad ng gumagawa ng subway dyan. Kung yung nanalo na foreign company sa proyekto ay Japanese company, South Korean company, doon pwedeng kumuha ng pondo. Parang private o public-private partnership. Correct me if I'm wrong. So ayun lang daw po, foreign funded assistance. Yun lang. Yung sinasabi ni Swansing, sigurado kayo? Kung totoo ito, mga kababayan, so therefore, hindi pwedeng magamit yung pera na yan hanggat walang foreign funded projects. Diba De Lima? Si De Lima, proponent po na tanggalin na lang daw yung unprogram appropriations. Ngayon, kung talagang totoo yung mga safeguards na nilagay ninyo, kung totoong walang corruption, ako po mag-agree. Pero, tulad ng sinasabi natin paulit-ulit, it remains to be seen, mga kababayan. Sinasabi ni Swansing, 100%. Walang ibang nakalagay dyan sa unprogram appropriations kundi foreign funded. Hindi rin po pwedeng kuhanan ng flood control project money ang unprogram appropriations kasi wala na yung SAGIP. Nakalimutan ko lang yung meaning ng SAGIP. Parang special appropriations of government for infrastructure and other projects. So hindi po pwedeng kuhanan ng mga politiko yan, ng mga congressman na may mga proyekto daw di umano sa kanilang mga distrito. Wala po. Kahit na sinong politiko. Sana totoo yan, Representative Swansing. Sana hindi ka lang nambobola. Kaya sabi ko paulit-ulit, it remains to be seen. Malalaman natin yan sa next year, mga kababayan. Okay, so yan po. Sinasabi lang ni Representative Swansing na 100% hindi magagamit ang unprogram appropriations na nakapaloob sa GAB 2026 sa flood control projects at hindi mananakaw ng mga politiko. Ang tanging nakalagay dyan ay foreign funded projects. Sana totoo na. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.